the glory of God, all the honor of Jesus. In your name we pray. Amen. Good morning po sa bawat isa. Good morning. Kami po lahat ay tumayo. Handa na po ba? Excited na po ba ang lahat na magpuri sa ating Diyos? Ay siya ng hallelujah! Hallelujah! We give you praise! We give you glory! Hallelujah! Sige po, nandito po na tayo at tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa pagkakakain ito. Muli, nagkalimutan po kami ng Diyos para itaas namin ang iyong dakilang pangalan ng Panginoon. Panginoon, buksan mo po ang aming puso isipan upang ang bawat hinig at salita na lumalabas sa aming buhay ay maging kalugod-lugod sa inyo pong harapan ng Panginoon. At hinihiling po namin, O Diyos, na hindi gabay ng banal na Espiritu na malangkas sa amin. Pag-awit at pagsamba. Lord, tulungan niyo po kami nalalahanin ang inyong kamanghamang ang gawa sa aming pong mga buhay. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan na lumikha ng langit at lupa. Walang katulad. Walang katulad ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan at kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Our wrong verse is taken from Isaiah 25, verse 7. Lord, who art heaven, I say so. I will praise your name, for you have accomplished wonders. Transform love with perfect faithfulness. And hallelujah! Tayo po lahat ay sama-sama at magpupuri sa ating Diyos na dakila. Amen! Okay, sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. Okay, sarap
Lord, indeed, you are holy forever. Amen. Nothing can compares to you, Father, this morning. Lord, tanggapin mo ang aming pagpupuri at pasasalamat. Purihin mo po ang lugar na ito ng pagsamba. We are sure that the name of Jesus stands above them all. Your name is higher and bigger. Hallelujah. We bless your holy name, O God. We want to worship you, O God, with all our hearts. As we sing holy forever, O God, to remind us greatness of Jesus. Oh, hallelujah. Thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. Lord, you gone before us, and all who will believe, sing the song of ages. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Oh, we'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
Lord. We praise you. We honor you, Lord. Lord, you are worthy of it all, Lord. Panginoon, karapat-dapat kayong purihin, sambahin. Tunay nga po, Lord, sa biyaya mo, sa pag-ibig mo, sa mercy mo, sa compassion mo, nakakatayo kami, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa umaga ito, Lord, we pray, O God, Lord. We pray for the peace, Panginoon, sa Middle East. We pray, Lord, na kayo po ang Diyos na maghari, Panginoon, sa mga pinuno, sa mga nag-aaring uri, Panginoon. Pinapanalangin din namin ang Pilipinas na iyong nga pong kaawaan at kahabagan. Nawa ang katwiran mo, ang katotohanan ay maghari sa amin. Ang Ebanghelyo ay may pangaral ng totoo. O Diyos, dinadalangin namin patuloy ang Taiwan na ito po ay manatiling malaya. Manatili, Panginoon, ang salita mo ay naipapangaral ng malaya sa bayan na ito. Dinadalangin namin ang pamilya ng bawat isa na represented sa umaga ito na narito. Kayo po ang Diyos na magpala, Panginoon, tumugon sa lahat ng pangangailangan. Dumilig sa lahat ng panalangin, O Diyos, na iaangat, Panginoon, sa damo na ito. Dinadalangin, Panginoon, na ang bawat isa ay kakatagpuin ninyo. Ang pamumulila, Panginoon, ng puso ay iyong among tutulungan. Panginoon, ang mga katanungan, O Diyos, ang mga pag-aalala, Panginoon, maging mga sakit at karamdaman, dalangin namin na iyong pong mapagpalang kamay ang tumakot sa puso, sa buhay ng bawat isa dito, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, na iyong salita ay may pangaral ng malaya, ang katotohanan, Panginoon. Itago niyo ang iyong lingkod sa Diyos ng Kalbaryo. Sa Jesus lamang ang kaitaas, ang banal na Espiritu ang magbigay-liwanag, at kayo, Ama, ang mapapulihan. Sa pangalan po, Jesus. Amen. Our scripture reading today was taken from the book of Deuteronomy 10:14-21. To the Lord your God belong the heavens, even the high heavens, the earth, and everything in it. That the Lord set his affection on your ancestors and loved them. And he chose you, their descendants above all the nations, as it is today. Circumcise your hearts, therefore, and do not be stiff-necked any longer. For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who shows no partiality and accepts no bribes. He defends the cause of the fatherless and the widow, and loves the foreigner residing among you, giving them food and clothing. And you are to love those who are foreigners, for you yourselves were foreigners in Egypt. Fear the Lord your God and serve him. Hold fast to him and take your oaths in his name. He is the one you praise. He is your God, who performed for you those great and awesome wonders you saw with your own eyes. This is the word. Thanks be to God. Amen. Praise God. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Tunay nga pong mabuti ang Panginoon at mabuti siya sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ako, praise God. Tayo po ay nasa huling bahagi ng series patungkol sa Diyos, no? Our God.
Sino nga ba ang Diyos natin? Paano ba natin siya makikilala at pinakikilala? Our God is awesome. Alam niyo po yung salitang awesome, medyo palatak na yun ngayong kapanahunan, no? Ay, ano nga ba ibig sabihin pag sinabi natin, awesome? At tawag ko yun awesome. Awesome. Deuteronomy 10, 10-22. Alam niyo po, pagka inaaral mo natin yung mga mananampalataya no, yung covenant people ng Old Testament, pinagpala talaga sila ng Panginoon. Nilagay sila sa lupang pangako. Yung lupang pangako is flowing with milk and honey. At maaaring isipin natin, siguro napakababait ng mga tao na yun, kaya sila ay pinagpala ng Lord. No? Maybe you are thinking that they are blessed because they are so righteous. They are blessed because they are so faithful. They are blessed because they are a people whose heart is steadfast towards God. Makakabusa natin ang English ngayon, ha? Pero ganun. So gano'n, no? Pero once we read Deuteronomy chapter 9, it is clear there that the Israelites, they were blessed by God not because they are righteous. At in fact, the Bible said, they are unrighteous, they are unfaithful, they are rebellious. Okay? Tapiin mo yung katami mo. Gising-gising, baka kasama ka doon. Diba? They are unfaithful, rebellious, and righteous. But in spite of that, God chose them by His mercy, by His grace, by His sovereignty. Wala na tayong magawa to. Siguro kahit yun lang, malalaman natin bakit hanggang ngayon gano'n pa rin sila. Bakit pa panahon na. Pinili ng Diyos in spite of. But in spite of that, God is awesome. We are serving awesome God. Balikan po rin, no? Sabi ron, now I have stayed on the mountain 40 days and nights, as I did the first time, and the Lord listened to me at this time also. It was not His will to destroy you. Go, the Lord said to me, and lead the people on their way so that they may enter and possess the land that I swore to their fathers to give them. Now, yung ano po na ito, yung context po na ito, dumating sa punto na ang Diyos gusto lang i-wipe out ang Israel at i-maintain na si Moses. Ha? Sa katigasin ng ulo nitong mga Israelita, gusto na sila i-wipe out. The Lord wants them to be wiped out, and then si Moses na lang ang ititira. Yun yung chapter 9. No? Okay. And then, nakipaghagal si Moses. Sabi, ano sasabihin ng mga tao? Makatapos po silang iligtas mula sa Egypt. Ngayon, mamamatay sila sa wilderness. Moses prayed. For whom? For the unfaithful, for the rebellious, for the unrighteous Israelites. And pag kami namit kayong tao na rebellious, na unrighteous, na matigas ang ulo, ano ang kailangan gayahin natin si Moses? Moses prayed. Amen. Moses interceded for the sake of Israel. Okay, Lord, nag-excuse naman ang ulo niya. Kaya ito, bakit magsukan mo para maunawaan niya yung... Dapat gano'n, no? Tingnan natin ang Diyos kung siya ay awesome.
And then in verse 12, and now, O Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God, to walk on His way, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. And to observe the Lord's command and decrees that I'm giving you today for your own good. Bakit nagkakaroon ng commandments? Bakit nagkakaroon ng guidance ang Lord? Not for Him, it is for our own good. Dahil good si God, good yung plan niya, at yung motive niya is good. Amen. Tinapalo natin, tuloy natin, verse 14. To the Lord your God belongs the heavens, even the highest heaven, the earth, and everything in it. Yet the Lord set His affection on your forefathers and loved them. He chose you, their descendants, above all the nations as it is today. No? And verse 16, circumcise your hearts. Therefore, and do not be stiff-necked any Longer. So, ang ibig sabihin niyan, matigas ang ulo talaga dito, stiff-necked. Kaya stiff-neck, pagka may stiff-neck ka, hindi ka nakakaliwan, hindi ka nakakaliwan. Kung ano gusto, kung saan ka, gano'n lang, gano'n. Gano'n katigas, ito mga ulo ng mga tao nito. Gano'n katigas ang ulo nila, kaya si Moses gusto niya ng mamatay. So, ganyan yan, no? Gusto silang pagpalain ng Diyos. Diba? Paano ba gusto silang pagpalain ng Lord? Babalik tayo sa Deuteronomy 8. In Deuteronomy 8, when you have eaten and satisfied. Pagkakain ka, masasatisfied ka. Hindi ka lang kumain at wala na. Basta mag-iragos ka lang ng luto mo. Diba? Eaten and satisfied. When you live in your fine houses. Hindi lang when you live in your houses, but define yung houses na yun, it is fine houses. Meaning livable space. Ano pa? When your herds, cows, and ano pa yung mga alaga niyong grew, meaning yung livelihood mo ay ulan. So yung nilalagay niya ang mga Israelites sa lugar na kung saan sila ay lalago. Panghuli, when your silver and gold multiply. Hindi lang addition, multiplication. Pagka alam natin yung, bakit kailangan alam nila ito at alam din natin? Maraming matagal na panahon na ini-equate ang kabanalan sa paghihirap. Kailangan pagbanal ka, mahirap ka. At yun ang ginawa sa atin ni Maria, nagdala sa ng galing sa Pilipinas. Naghihirap yung mga Pilipino, pero sila, yung sa kanila mga mansyon. Di ba? Pero tinuturo nila, yung paghihirap, embrace mo. Pero sila ay nasa malalaking, nasa port, Santiago. Diba? Pero hindi yun ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon sa lahat. Kasi pinag-usap niyo lahat. When you are eaten and satisfied, when you live in your fine houses, when your herds grew, o yung kabuhayan nyo ay umunlad, and then, yung precious metals mo ay nag-multiply. Okay, verse 15. Yet the Lord set His affection on your forefathers and loved them, and He chose you and their descendants above all nations as it is today. Circumcise your hearts, therefore, and do not be stiff-necked any longer. No? Talagang kailangan niya, wag po tayo magkaroon ng stiff neck. Pag sinasabi ng Panginoon
maging ship tayo. Yung ship na lilid. Okay? Bakit daw? For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great God, mighty and wholesome, who shows no partiality and accepts no bribes. Now, kumain sabi niya, accept no bribes, bakit kaya? Kasi sa totoo lang, sa karaniwang practice ng religion, binabribe ang Diyos-Diyosan. Papapalawin kami dito. Pakalinin natin. I-offer natin ito. Bribe na yun eh. Kasi na-bribe ko sila. Subukan natin ito. You are making God after your own imagination. Kaibigan si God. God is the God of all gods, Lord of all lords, above all nations. Hindi siya makokontrol. Hindi. Parang pagpapalain ako ng Diyos kasi gagawin ko siyang alternatibo. Mayroon pang dancing night at lahat tayo. And sometimes parang maganda eh, di ba? Pero titignan mo, ano yung motibo mo yun? Sa kolokial na pananalita, maging swerte. Ang Diyos-Diyosan ay paswerte. Yung effort mo ngayon, kaya ka pinagpapala. Baliktad yun doon sa sinasabi ng Lord, pinagpala kayo hindi dahil righteous kayo, hindi dahil right, at hindi dahil napakabait ninyo. In fact, you are rebellious. In fact, you are stiff-necked. But in spite of that, pinagpala ka ng Diyos. Therefore, hindi yun galing sa iyo. Kaya sinasabi niya, God is the one who empowers you to gain wealth, not you. Diba? Ano sabi ron? He accepts no bribe. Minsan ganun yun, minsan sa pastor ganun yun. Basta pag-pray mo ka, tapos mayroong handshake na hand. Hindi. Huwag gano'n. Huwag gano'n. Gusto ka pagpalain ng Diyos, whether meron mga gano'n. Hindi yun eh. Nais kang pagpalain ng Diyos in spite of your condition. At pinili ka ng Diyos doon. At yun yun. Yun yun. Dahil minahal tayo ng Diyos nung tayo po ay makasalanan. Kasi pagka gano'n, magiging parang point system. At yan na yung spiritual mong kapangyarihan. Nasa ano pa lang ako ito eh. Ano ka pa? Kailangan maging super saiyan ka, di ba? Parang gano'n. Diba? Parang gano'n yung treatment sa God. Kaya hindi gano'n sa God. Amen. Malapit ako mag-umpisa ng message. Sabi rin, why? He defends the cause of the fatherless and the widow and loves the alien, giving him food and clothing. That God provides, even though they are widows, even though they are fatherless, God provides even if you don't have the capacity to bless Him. Kapaw natin, ang Diyos katapat. Ang hinahanap lang niya ay katapatan ng puso. Amen. Hindi bribery, kundi katapatan ng puso. Kasi nga yung mga fatherless, widows, mga orphans, mga alien, pinapakain niya, kinikare niya, di ba? Kaya nung pa, meron lang alien eh. Di ba? May alien na. Food and clothing. Pinabaho natin, dami na ako simula. Verse 19, and you are to love those who are aliens, for you yourselves were aliens in Egypt. Fear the Lord your God and serve Him. Hold fast to Him and take your oath in His name.
He is your praise. He is your God who performed for you those great and awesome wonders you saw with your own eyes. Your forefathers who went up into Egypt were 70 in all, and now the Lord your God has made you as numerous as the stars in the sky. Ilan na sila? 70 na nung pumunta sa Egypt. Now, millions na sila. No? Pinagpala sila ng Lord, hindi dahil sa hindi dahil sa performance nila, because God is awesome. Now, when we call God awesome, what does it mean? So, yung awesome mo, usually it comes from the Hebrew word Yahweh, or sometimes Nora. This is Nora, meaning to fear, to revere, or stand in awe. It's not casual admiration. It's not, oh, so, hindi ka lang, meron yung takot. Amen. Lord, you are awesome. No? May takot, may trembling, mayroong reverence. It's a deep reverence for God's holiness, for His majesty, and His mighty hands. Okay? Hindi lang siya isang word na tinatapo natin sa Diyos. Sabi naman sa Psalms 47 verse 2, for the Lord Most High is awesome. He is the great King over all the earth. Yung greatness of God. Yung greatness ni God. Calling God awesome means He inspires holy fear and reverence because of His unmatched power, because of His authority. Lord, you are worthy of it all. Lord, you are awesome. Yan po yun eh. Yan po yun. Hindi lamang siya isang salita na ginagamit natin dahil wala tayong masabi. He is awesome. Karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang mahalin, in spite of. Why? Because our awesome God is merciful. Our awesome God is merciful. Now I have stayed on the mountain 40 days and nights, as did the first time, and the Lord listened to me. As this time also, it was not His will to destroy you. Now, in chapter 9, God wants to destroy Israelites. And then Moses stayed there. He prayed. He pleaded. He asked God's mercy. No? Nag-pray siya. Ano po, yung mga marami tayong nababalitaan ngayon, di ba? Maaari kang mag-post, pero maaari kang mag-pray. Bilang mananampalataya, piliin natin manalangin. Karapat-dapat i-judge ng Diyos ang Israelita noon. Pero pinili pa rin ni Moses, ipanalangin sila. No? Panalangin pa rin natin, mga kapatid. Kahit mali-mali na ng problema. Ipanalangin pa rin natin, tuhurin pa rin natin, mga kapatid. Kasi mananampalataya tayo eh. And we are serving an awesome God. We are serving a merciful God. God is merciful. No? Huwag mo nang dumating sa punto na tayo po ang magiging judge. No? God is merciful. Go, the Lord said to me, and lead the people on their way so that they may enter and possess the land that I swore to their fathers to give them. Our awesome God is patient. Our awesome God will always give second chances. Amen. Once we go back to Him, once we repent. Amen. Amen. We are serving a merciful God, and He is awesome. The Bible said His mercies are new every morning. Every day is a new day to go back to God. He does not treat us as our sins deserve. Diba? Lalo na ngayon, diba? Deserve. May nangyari masama sa tao, deserve.
lagi na rin tatandaan, God is so merciful, He does not treat us as our sin deserve. And mercy opens the doors to mission. At maraming pagkakataon siguro, dumating sa panahon na meron tayong mga pagkakataon ibang God gave us second, third, fourth chances. Diba? And it was used for His glory. Maraming makikita natin sa Biblia. No? May mga mananampalataya ng hina. May mga mananampalataya mali ang ginawa. Now, remember si Onesimo. Si Onesimo may ginawa kay Philemon. Si Onesimo ay isang servant. May ginawa siya. May something wrong sa kanyang amo. So, anong ginawa ni Paul? Si Paul ang pagitan para yung relationship ay mapanumbalik. Mercy triumphs over judgment. Amen. Our awesome God requires devotion. Hindi lamang siya merciful, but He requires devotion. He asks for devotion. Sabi dito, and now, O Israel, what does the Lord your God ask of you? But to fear the Lord your God, to walk on His ways, and to love Him, to serve the Lord your God with all your heart, with all your soul. No? Nais tayong pagpalain ng Diyos, nais tayong ilagay doon sa lupang pangako. Pero habang pag tayo pa ay dumating na sa lupang pangako, let us remember God. Let's devote our lives to Him. No? Hindi, Lord, okay na ako pangako mo naman yun. Ikaw naman nangako niya, deserve ko naman ito. Ano na lang, next year ko na lang ito, sabahin ang gagano. Next time na lang ako magpupuri sa iyo. I-enjoy ko muna yung blessing sa iyo. Blessing ko. We would enjoy life, pero hindi natin nakakalimutan si Lord. Pwede naman magsama yun eh. Pwede naman na nag-enjoy tayo, di ba? Pero let's to serve tayo. At talagang sa totoo lang, mag-enjoy kang mag-serve sa Lord pagka inunan mo siya, yung sa puso. No? Hindi mo siya nakikita na obligasyon, but a privilege. Obedience is not a burden, but a blessing for who? For our own good. Obedience is not burden. Obedience is blessing. Our awesome God requires devotion. He has shown you, O man, what is good. Ano yung good? And what does the Lord requires of you? To act justly, to love, to mercy, and to walk humbly with your God. Act justly, love mercy, walk humbly. No? Na hindi tayo mas mataas. Di ba? Lalo na pagka ikaw ay nakain at satisfied. Pagka ikaw ay nahihiraan na sa fine houses, na lumago na yung herds mo, humbly with our God. Walk humbly with our God. Bakit? Kasi anytime ka pwedeng mawala yung It's either mawala yung pinanghahawakan mo o mawala ka sa mundo. Wala tayong may pagmamalaki. No? Wala tayong pagmamalaki. Wala tayong pagmamalaki. Let us devote ourselves to God. Sabi sa John 14 verse 15, if you love me, keep my commands. Yung takot, yung pag-ibig, equals devotion. The fear of God and the love of God equals full devotion. So, saan yung mga mag-i-strengthen sa iyo sa buhay na ito?
and loving God. Hindi siya yung sovereign, pero suplado. Ako lang yung suplado. Ang Diyos natin, ano yung mapagmahal eh. No? Hindi mo siya mataas, tapos suplado. Meaning, magpakahirap ka muna bago makalagay sa akin. Gumabang ka muna. Hindi yung gano'n. Pag inaaral natin ng Biblia, nung bumalik yung alibughang anak, yung tatay, sinalubong siya. Patakbo. Hindi sabi ng tatay, ganyan ka naman talaga eh. Nakuha ko na kasi kaya kinalimutan mo ako. Diba? Hindi sabi, deserve mo yan. Umalis ka. Diba yung anak, buhay kay tatay, hihingi na yung pagpala. Tapos, ano ginawa? Nagbabae, nagsugal, nagpasasa, nagpasarap, tapos naghirap, tapos naisip, tapos kumakain na siya, kahalo niya na yung baboy. Di ba? Masabihin natin ngayon, deserve. Di ba? Ano sabi sa iyo yun? Sasabihin ay, Mirisi. Sabihin, nanay mo ko, pagka sinasabi kasi patulog ka sa hapon, tapos pagka umuwi kami umiyak may sugat, Mirisi. Tapos may hulog pa. Pero hindi ka na ang Lord. Hindi ka na yung Father. Nung bumalik, yung anak, nagpupos ng yaman, yung father, sinalubong, tumakbo. Ayon doon sa hindi tumatakbo yung tatay. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Pagkaingaran niyo yung commandments. Pag ang anak, noong Old Testament pag ang anak ay pasaway, binabato hanggang mamatay. Totoo yun, di ba? Kaya tinakbo siya ng tatay. Para ano? Para hindi siya batuin dahil karapat dapat siyang mamatay. Alam niyo, ganun tayo eh. Karapat dapat tayong mamatay. Karapat dapat tayong balsangan. Karapat dapat tayong mapako sa krus. Si Kristo ang napako sa krus. Ganun mo tayo kay minahal mo ng Diyos. Ganun mo tayo inibig ng Panginoon. Sabi sa verse 14, to the Lord your God belong the heavens, even the highest heaven, the earth, and everything in it. Yet the Lord set His affection on your forefathers and loved them. And He chose you, the descendants of all the nations, as it is today. The God who owns the universe chooses to love us personally. Amen. And how does God shows it? While we were yet sinners, while we were powerless, Christ died for us. Amen. Ganun tayo minahal ng Panginoon. Ganun tayo inibig ng Diyos. Pangapat, He is awesome God, He is just and compassionate. Sabi na, circumcise your heart, therefore, and do not be stiff-necked any longer. For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who shows no partiality and accepts no bribes. He defends the cause of the fatherless and the widow and loves the alien, giving him food and clothing. So God's greatness is revealed in His justice. God's greatness is revealed in His compassion. And as a church, we should be a catalyst of just society. Tayo po ay maging instrument ng hustisya and justice.
And yun po yung prophetic part natin as a church. God's greatness is revealed in His presence. Sabi nito, He is a father to the fatherless, defender of widows. And then in James 1:27, true religion cares for orphans and widows. Alam niyo ba kung bakit may ninong at ninang pagka binibinyagan o inaali ng bata? Noon? Hindi para may regalo pag Pasko. Pero maganda rin yun. Alam niyo kung bakit may ninang at ninong noon? Dahil sila ay under persecution. Kukunin mo yung tao as ninong o second parents kasi pag wala ka na sa mundo dahil nahuli ka, na-persecute ka, nakulong ka, yung anak mo, ang maaaring mag-alaga ay kapatid mo o yung second parents. So, ang sinasabi doon, nung kung bakit ka merong godparents, ay ganito. Kung sakali man, mawala na ako, makulong ako dahil sa aking pananampalataya, mamatay ako dahil sa aking pananampalataya, pinagkakatiwala ko ang pagpapalaki ng aking anak at palalakihin mo ito ayon sa Christian way. Ganun po yun. Amen. Kaya kung kukuha kayo ng mga ninong ng mga tag-iisang dosena, siguraduhin nyo lamang na sasaluhin niya talaga. Kapag tayo ay, kinuha ni Lord. Pag yung panahon na yun, ganun yung konteksto nun. Ganun yung konteksto nun, no? True religion cares for orphans and widows. At noong panahon na yun, maraming Christian na nagiging orphan at nagiging widows. Why? Because they were under persecution. Makuha natin. Sabi, for the Lord Most High is awesome, the great King over all the earth. He is awesome in justice, He is tender in mercy. So how can we reflect yung compassion ni Lord toward marginalized sa atin? Tayo, marginalized din siya. Dapat ay yung church ay nagiging boses ng Panginoon. Amen. Because ang Diyos natin ay Father to the fatherless, and He is defender of the widows. Our awesome God works wonders, and He deserves praise. Our awesome God works wonders, and He deserves praise. Sabi sa verse 21, He is your praise, He is your God who performed for you those great and awesome wonders you saw with your own eyes. Your forefathers who went down into Egypt were 70 in all, and now the Lord your God has made you as numerous as the stars in the sky. Alam niyo ang mga Israelita? Diba sabi sa kanila ng Lord, they are rebellious, they are faithful, they are unfaithful, they are so unrighteous. Saan lang sila naging masunurin? Alam niyo kung saan sila naging masunurin? Umayo kayo at magpakarami. Yung mga Taiwanese, hindi masunurin doon. Kaya natin nila. Mga Pilipina, 120 na tayo, mga 120. Closing to 130. Hindi masunurin. Remembering God's wonder which should fuel worship, should fuel trust. Dapat yun nag-ano sa atin yun Grabe ang pag-ibig mo, Lord. Hindi mo kami karapat-dapat, pinili mo kami. Napakatiis ng ulo namin, nilalagay mo kami sa lupang pangako. Gumagawa ka ng himala. At kung, alam niyo po, kung bibigyan niya ako ng isang oras, mapaliwanag kayo. Mauunawaan ninyo yung authority nyo as a believer na kahit ang tigas ng ulo nyo yung authority pa rin kayo. Natin pa. Salamat. Diba?
doon sa ginawa ni Jesus Christ sa cross. Binayaran ka ng Panginoon, nilinis ka ng dugo ni Jesus, tinatakan ka ng banal na Espiritu. Hindi yan dahil sa iyo. Ano yung pa sinabi ng Biblia? Baka magalit kayo sa akin. Ano yung sinabi ng Biblia na sa katabi mo na mananampalataya? Sabi ng Biblia sa katabi mo na mananampalataya, santo siya. At maaaring hindi mo paniwalaan. Kasi kilala mo siya. Royal person. Tingnan, basahin niyo diba? To the saints of Royal person. Amen. Peter. Eh, kilala mo yan? Lagi pag-asawa ko. Kilala mo yan, sakto. Banal. Ganun pa ipakilala ang salita ng Diyos. Dahil sa ginawa natin, no? It is because of what Christ did at Calvary. Amen. The Bible said, we became righteousness of God. Grabe, no? Pero hindi niyo ako bibigyan ng isang oras, kaya hindi ko napaliliwanag ng sige. Baka hindi nila sa amin ay, So our awesome God works wonders and He deserves praise. Wag mo tayong narinig na siya pamay natin. Because He deserves praise. Amen. He deserves honor. Yes. He deserves to be worshipped. Amen. Sabi sa Psalm 66 verse 5, come and see His awesome deeds. Alam niyo, pagka tayo nagsasama-sama, dahil alam natin yung puno ng bawat isa, masasabi mo, awesome deed. Pero ibang tao na ito, alam ko ito, pero tinanggap pa rin ang Panginoon. Amen. Pinatawad pa rin ng Diyos. Amen. Binago ng Panginoon. Awesome deed. Di ba? Kung akala mo, Lord, hindi ako karapat-dapat lumayo. Eh, sino bang karapat-dapat? Hindi kasi si Pastor, hindi nakakasala. Sino nagsabi? Eh, si Pablo nga eh. Dinipot yung isang chapter. Romans 7. Dahil siya ay merong inner conflict. Sabi niya, who unto me? Sino makakatulong sa akin? Apostol na yun, bumubuhay ng patay, nagpapagaling. May struggle pa rin. Struggle. Diba? Hindi dahil sa mahusay tayo at magaling. Magaling si God. Magaling si God. O Lord God of heaven, the great and awesome God who keep His covenant of love. Minahal niya tayo. At yun po yung security natin. Minahal niya tayo. Alam niyo po, para ipakita ng Diyos kung gaano siya katapat, sabi niya doon sa isang propeta. Ang propeta, magkasawa ka ng prosti. Kasi yung prosti na yun, laging maglalalapi. Tapos, pangbalikin mo. Nakuha ninyo yun. Dahil madalas meron tayo. Madali tayong malimot. Pero si God, He is a covenant-keeping God. Amen. Kung maunawaan natin yun, lalagay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Lalagay tayo doon sa compassion ni Lord. Hindi ko sinasabi ito para gawin ninyong susi yun o lisensya para magkasala. Pero para maunawaan ninyo, ganun tayo minahal ng Diyos. At kung mamahalin natin siya, mahalin natin siya ng buo. Amen. Let us worship God. That be a renewal of worship.
So our God is awesome, He is merciful, but He demands devotion. He is sovereign, yet He is loving. He is just and compassionate. Deuteronomy 10:17 sums it up. For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great God, mighty and awesome. We too are called to live in awe, clinging to Him, serving Him, and reflecting His compassion. Amen. So, ano yung maaari natin gawin? Let us take na pwede natin gawin. Mayroong limang action that we could take. Remember His mercy. Naging maawain siya sa atin. Let us thank Him for many second chances or for many chances na iiwan niya sa atin. Kahit ang tigas ng gulo natin. Renew our devotion. Yung devotion na yun, may tapos sa Diyos, may pag-ibig, we serve Him, we obey wholeheartedly, hindi half-hearted. Amen. Rest in His love. Dahil pinili niya tayo, hindi tayo pumili sa Diyos, ang Diyos ang pumili sa atin. Amen. Inilig tayo ng Lord. Yun lang, ano natin niya, security. Secure tayo na, alam niyo kung bakit? Minsan sinasabi natin, Lord, pag-asin mo po ako na hawakan kita, tinakanan kita. Sa totoo lang, hindi naman tayo may tanong sa Diyos. Hindi naman tayo may hawak sa Diyos. Tayo ang hinahawakan ng Diyos. Kasi sabi niya, walang makakaagos sa kanyang kamay. Di ba? Di ba alam kung tatalong ka, wala sa kanya. Kaya sabi niya, walang makakaagos. So we rest in His love. Lord, mahal mo ako. Hindi aksidente na narito ako. Hindi aksidente na nangyayari sa buhay ko kaya mo ako dinala dito. Hindi aksidente na merong naulit sa iyo, nag-imbita sa iyo. Hindi aksidente. May mga nanalangin sa iyo. Hindi aksidente. Minahal ka ng Diyos. Amen. Minahal ka ng Diyos. Reflect His compassion. Defend the weak. Love the outsider. And then always respond in worship. Make Him your praise. Make Him your praise. By what? By recalling His wonders when? Daily. Bakit? His mercies are new every morning. Amen. Napakabuti ng Diyos. Napaka-mahal tayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami ng Diyos na maraming mapagpala. You are awesome, O Lord. You deserve the praise. You deserve the glory, O God. Panginoon, sa aming paglapit sa iyo, Panginoon, sa papuri naming panambahan sa iyo, Lord. Tanggapin niyo po yung papuri namin, O Lord. Tanggapin niyo po yung panambahan namin. Sa gitna ng maraming nangyayaring krisis sa mundo, alam namin, Panginoon, hindi niyo mamiliwan, hindi niyo mamipababayaan. At kahit, Panginoon, sa panahon na kami lumalayo sa iyo, nariyan ka, Panginoon, yung kamay mo, Panginoon, ay patuloy pong umaabot sa amin. Panginoon, hawakan niyo po ang bawat isa, maranasan namin yung kapangyarihan, at higit sa lahat yung pag-ibig niyo. Salamat po, Diyos, sa pangalan mo, Jesus. Kagaya ng mga Israelites, we were also delivered dahil sa ating mga kasalanan. We also crossed the Red Sea. We faced the walls of Jericho, crossing the Jordan River, and wandering sa wilderness. Maraming mga bagay na during sa journey natin, we felt na kaya natin or magaling tayo because we think na I am strong, I am mighty, and I can do this, but no. Our God is our great God. He is awesome. Let us remember Him because He deserves
glory and the worship from His people.